Sa kabila ng pag-uulan ngayong bisperas ng Pasko, dagsa pa rin sa iba't ibang tiyangge ang mga naghahabol ng panregalo. At live mula sa Marikina City, may report si Chino Gaston. Chino? Maris, hindi alintana ng mga taga Marikina City ang masungit na panahon at dagsa pa rin ng napakaraming tao dito sa taunang Christmas tiyangge dito sa Marikina City River Park. Siksikan ng mga taong nagla-last minute Christmas shopping sa Christmas tiyangge ng lungsod ng Marikina. Ang aming mga nakausap, ngayon lang daw kasi may pagkakataon na mamili dahil holiday. Ano man daw ang makikita mo sa Divisoria sa Maynila, karamihan mabibili mo rin dito. Mula sa mga murang damit, laruan at fashion accessories. Ano yan? Christmas shopping niya ba yan? Opo. Ba't ngayon lang? Busy po sa trabaho, ngayon lang nakapagod. Ba't ngayon ka lang bumibili? Ngayon lang po nagkapera. Ngayon lang nagkapera. Bakit dito sa Marikina? Mura po dito eh. Mura. Hindi man ginugunita ng mga kababayan nating Muslim ang Pasko, para sa mga tinderang ito mula Marawi City sa Mindanao, dama ang saya na dulot ng Kristiyanong tradisyon. Masaya rin ba ang Pasko sa inyo kahit hindi nyo, syempre hindi nyo... Oo naman, masaya, kumikita kami, no ba? Meron ding mga rides dito na kinagigiliwan di lamang ng mga bata, kundi pati mga matatanda. Sa iba't ibang sulok nga ng Metro Manila, hindi napigil ng ulan ang mga naghahabol. Sa Baclaran, kung saan makakabili ng mga murang damit at laruan, baha ang ilang bahagi ng kalsada. Tsinelas muna ang unang binibili ng mga Christmas shoppers para makalusong sa baha. Basa na yung sapatos ko eh. Mababasa din. Kaya bumili kami ng plastic. Doon pa lang baha na. Mahirap kasi maulan. Tapos kasama pa bibi ko. Muntis pa. Yung presyo, kamusta? Medyo nakikipagtawaran. Bukod sa bisperas ng Pasko, Baclaran Day rin kaya maraming tao. Traffic tuloy ang magkabilang lanes ng Rojas Boulevard. Baha at putik din ang naging problema ng mga namimili kanina sa Divisoria. Ang ilan halos magganda dulas-dulas habang papasok ng isang mall. Pero kahit maulan, mas maginhawa na raw mamili ngayon dito kumpara noong mga nakarang araw dahil mas kaunti na ang mga tao. Medyo okay naman po kasi mas konti yung tao compared dun sa mga naunang araw. Kaya hindi talaga kami sumabay. Maris, ang video na nakikita nyo sa inyong screen, isang bahagi lamang ito ng Christmas tiyangge dito sa Marikina City kung saan makikita nga natin na napakadaming tao pa rin ang nagla-last minute Christmas shopping. Ayon dito sa organizer ng tiyangge, umaabot daw sa 100,000 ang bilang ng mga taong dumarating dito araw-araw para mamili ng kanilang mga Christmas shopping. Pero kung tutuusin, ang dami ng tao nakikita nyo sa inyong mga screen, bawas na nga daw yan dahil marami na rin sa ating mga kababayan na syempre nasa kanilang mga tahanan na para maghanda para sa Noche Buena at para makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Paalala na rin siguro sa ating mga kababayan na naabala ngayong Kapaskuhan dahil sa Christmas rush, maging na-delay man ang ating mga flights, naipit tayo sa traffic o di kaya nakipagsiksikan din sa ating mga kapwa mamimili sa mga mall, hindi dapat siguro ito mabura sa ating isipan at puso itong tunay na diwa ng Pasko na siyang pagmamahal sa ating kapwa-tao, Maris. Oo, At tama yan, sa naman ng mga tauhan ng GMA News, narito ngayon nakadestino sa Marikina City. Merry Christmas dyan sa inyo, sa studio. Syempre, Merry Christmas din sa iyo, Chino. At tama naman talaga yung sinabi mo, no? Pero curious lang ako kasi sabi mo nga na nabawasan na yung bilang na yan. Pero napakarami pa rin. Hanggang anong oras pa yung tiyangge dyan sa Marikina? Alam mo, Maris, taga Marikina City tayo at minsan nga madaling araw na tayo umuwi dahil sa ating duty. Nakikita natin na halos hindi talaga nababawasan ng tao at nagsasara lamang ito alas 6 ng umaga kapag medyo kumukonti na ang mga mamimili. At syempre para mabigyan na rin ng pagkakataon na umuwi itong ating mga nagtitinda dito. Pero pagsapit naman ng alas 5 ay bukas muli ito at hanggang January 15 ang Christmas tiyangge dito sa Marikina City. Mukhang isasakripisyo pala nila yung kanilang Noche Buena. Sino? Hindi naman, Maris, kasi karamihan nga, gaya ng nabanggit ko, ay taga Marikina City. Ika nga ng mga nakausap nating mga mamimili dito, parang dinala yung Divisoria dito sa Marikina City. Kaya yung mga residente dito, pupunta lamang dito at swak na swak pa rin, may panahon pa rin sila para makauwi. At syempre, abutan ng kanilang Noche Buena ngayong gabi. Oo, pero nakapag-ikot ka ba at napagtanong-tanong mo ba na balak ba nilang magbagsak presyo ngayong bukas, Pasko na rin naman? Wala masyadong ganong impormasyon na nakuha tayo dito sa ating mga tindera. Bagamat na sinasabi nila
napakalakas daw ng kanilang mga benta. At yun, gaya nga nung kaninang nakausap nating mga kapwa nating mga Pilipino na yung mga galing Marawi City at mga galing Mindanao, ay tuwang-tuwa nga sila kahit na hindi nga tradisyon ng mga Muslim yung Kapaskuhan. Dahil gusto lang natin paalala na marami dito sa mga nagbebenta na mga vendors dito sa sa taunang Christmas Tiangge sa Marikina City ay mga Filipino Muslims. At kahit hindi nila ito tradisyon, tuwan-tuwa sila dahil napakalakas daw na kanilang benta. Pero tungkol doon sa tanong mo kung whether nagbagsak ng presyo or hindi, ang sinasabi nga ng mga tindera ay hindi na talaga gumagalaw ang kanilang presyo, pataas man o pababa, dahil mura na daw talaga dito, gaya ng mga goods na makikita mo o mabibili sa Divisoria sa Maynila. Alright, maraming salamat sa iyo at Merry Christmas, Chino Gaston.